Panoorin natin to PCO Yusek Castro, inulan ng batikos mula sa mga guro. Binatikos si PCO Yusek Castro ng mga guro dahil sa kanyang pahayag kaugnay sa panibagong pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Parang ganito yun parang narinig kong sinisisi niya yung mga guro. Kupal talaga, no? Tigas ng mukha itong impacta talaga. Grabe talaga. Imbis na solution ang sinisisi yung mga guro, impacta ka talaga. O panoorin natin to. Sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Grabe ka naman, tuturuan ba yan yung mga estudyante ng walang modo? Yung mga guro? Ayop ka, kaya palang binatikos ka ng mga guro, hayop ang impacta ka, sinisimi mga guro. Dapat sisihin mo yung may-ari ng mga baril, yung una, yung tita, yung pamangkin, pabaya sa mga baril. Tapos ngayon naman yung Bureau of Custom naman, yung baril niya, nakuha ng anak niya. Dapat yan ang sisihin mo. Hindi yung mga guro. Impacta ka talaga. Utang, ina mo. Utang Hayop ka, guro. Kupal ka, tigas ng mukha mo, hayop ka at sisisihin mo yung guro. Tinuturuan ng masamang ugali. Utang, ina mo talaga. Impacta ka talaga. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Inulan ng batikos mula sa hanay ng mga guro at iba't ibang samahan ang pahayag na ito. Humihingi ng paumanin sa aking mga nasaktan. Kupal ka talaga. Ni Palaspas Officer Claire Castro kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Nalungkot, nasaktan. Kahit ako nalungkot kasi mother ko teacher tapos gaganyan niya. Sinisisi yung mga guro, tinuturuan daw ng masamang ugali. Impacta ka talaga, hayop ka. Utang ina mo talaga, hayop ka, Yusek Claire. Maraming yung mga teacher pa sisisihin mo. Hayop kang, kupal ka, ina mo talaga. Imbis na sisihin mo yung mga may mga baril, pinabayaan nila, hayop kang, kupal ka, ina mo talaga, impacta ka. Tapos nainis. Kasi nalungkot ako kasi gano'n naman ba yung tingin nila sa amin na kapag kami nagawang mali ang bata, kailangan talagang teacher ang unahing sisihin. Di ba dapat tingnan na mag-background check muna sila? Ano ba yung kalagayan ng bata sa environment sa loob ng tahanan? Ano ba yung environment ng bata sa community? Sa panayam naman sa Radyo Agila, sinabi ni Benjo Basas, chairperson ng Teachers Dignity Coalition, na nasaktan sila sa pahayag na ito ng tagapagsalita ng Malacanang. Itong panahon na ito yung panahon na dapat naghahanap tayo ng solusyon doon sa. Kaya nga, dapat itong panahon na dapat solusyon, hindi yung sisisihin mo yung mga teacher, impacta ka. Kupal ka, tigas na mukha mo, hayop ka, sisisihin mo yung mga teacher, imbis na solusyon. Hayop ka, wala ka ba bang mga ibang dahilan, masabi? Imbis na pagsabihan mo yung mga may-ari ng baril, kagaya niyang costume na yan, may baril.
Napabayaan, paano nakuha ng anak. Tapos yung tita, yung pamangkin niya, nakuha rin yung baril. Utang ina mo talagang, yung Castro ka, hayop ka. Ina mo talaga. Sisisihin mo yung teacher, hayop ka. Yung mga guro. sa isang Problema. prevailing na problema, no? Ito. Na napakalaki na problema. Pero ang napili niyang banggitin, kabilang yung mga teacher. No? Hindi naman niya sinasabing lahat. No? Hindi naman niya sinasabing Kabilang yung mga teacher, hindi niya sinasabing lahat. Pero guro din, ganun din, teacher din ang sinisisi. Hindi lahat pero teacher pa rin. Utang ina mo, hayop ka. Utang ha. Yuse Castro, utang. Ina mo. Impacta ka talaga, hayop ka. Guro. ang sinasabi niya naman yung iba, di ba? Pero bakit yun pa yung nasabi niya? Marami siyang pwedeng bangkitin kung gusto niya maghanap ng masisisi, di ba? Sa press briefing, dumepende Kaya nga maraming masisisi eh. Bakit yung mga guro pa sisisihin niya? Kagaya niyang costume niya, Bureau of Custom, yung baril niya, paano nakuha na anak? Kaya nasisihin niya. Pabaya, yung isa pang tita na pulis, pamangkin niya, nakuha din yung baril. Dapat yun ang sisisihin niya, hindi yung mga guro. Impacta ka talagang hayop ka. Ina mo talaga. Baka ka talaga. pensa si Castro kung saan niya hinugot ang pahayag niya kahapon patungkol sa pagsisi sa ilang guro. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap Oh, nakpadala ka na, pakita ka naman ng picture, hayop ka. Utang ina mo, baka ka talaga. Hayop ka. Dahilan ka namang hayop ka, kupal ka. sa Davao City, kung saan may mga Davao City, sasabihin mo naman, Duterte na naman, utang ina mo. Hayop ka. Puro ka Duterte ka, hayop ka. Utang ina mo. Utang ha. Baka. hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Mahirap banggitin yung words. Bangag. Bangag yung presidente. Adik, sabi ni Amy Marcos. Hayop ka. Kaya nagka-leche-leche yung Pilipinas, hayop ka. Hindi mo nakikita. Utang ina mo talagang hayop ka. Pagtanggol mo pa yung bangag mong amo. Hindi ka tanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start Why? Yawa ka. Yawa. sa letter M and H. Giit ni Teacher Melody na ang mga tinuturuang estudyante ay nasa grade 7, 8 at 9, hindi pwedeng isisi sa mga guro ang ugali ng mga mag-aaral. Nagtuturo kami ng academics, nagtuturo kami ng skills, and then at the same time, nagtuturo kami ng values education. Paano pagdating sa bahay? O halimbawa na, ito, halimbawa po, may nagmura sa estudyante ko. Sabi ko, anak, bakit ka nagmura? Naririnig mo ba sa bahay niyo yan? Sabi, opo, ma'am. Sabi ko, okay. Kung may naririnig ka na pangit na salita sa bahay niyo, please, huwag mong dadalhin dito sa school. Hindi rin humingi ng paumanhin si Castro sa mga nasaktang guro. Sorry for the Hihingi bang sorry yan? Yang kupal ng tigas ng mukha ng kapal na yan. Siyempre mapapaya siya sa sinabi niya na sinisisi niya yung guro eh. Hihingi ba ng sorry yan? Ang kapal na mukhang hayop na yan. Malapit na nga senior citizen na yan, hayop na yan. Puro filter sa YouTube niyang hayop na yan. Utang ina mo, hayop ka. Yusek. Ina mo talaga, baka ka talaga. Sisisihin mo yung guro, hayop ka, nakaka-high blood ka. Ayusin, imbis na sisihin mo yung mga may ng baril, kagaya ng Bureau of Custom na yan. Paano nakuha yung baril yung anak niya? Yung isang tita rin, na tita na pulis, yung pamangkin niya, nakuha din yung baril niya. Utang ina mo, hayop ka, utang ha.
Tapos sisihin mo yung guro, hayop ka talaga. Nakaka-high blood ka. the world. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang Sinungaling ka, hayop ka. Sinabi mo nga guro, pero hindi lahat, pero may guro. Utang, ina mo, hayop ka, utang Guro pa rin. Hayop ka, ina mo talagang. Ayusin mo yung pagsasalita mo, hayop ka. Kasi, mother ko guro din hayop ka. Ina mo talaga. Baka ka talaga. po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Sa huli, sinabi ni Castro na ang kanyang ina ay isa ring guro. Kung naturuan po siya ng mga magulang niya ng mga teacher din, hindi niya muna ba naisip na bago siya nagbitaw ng panalita yun, teka muna baka masaktan mga magulang ko to kasi mga teacher din sila. Oh, teacher pala yung magulang mo, hayop ka, Yusek Claire. Tapos ganyan ka magsalita, hindi mo naisip na magulang mo, guro, na masasaktan na ganyan. Utang ina mo, hayop kang Yusek Claire ka, hayop ka. Para makapagsalita ka lang ng may sisisihin, hayop ka. Di ba? And then, hindi ba yung magbubumerang sa kanya? Hindi ba yung babalik sa kanya na Panawagan naman ng ilang guro, magbitiw na lang sa pwesto si Castro. kasi wala po siyang wala po siyang mabuting impluwensya. Lalo ang social media pa naman, laganap na. Yung mga bata, syempre nakita yan. O ano nang sasabihin ng mga bata? Di ba po, lalo mawawalan po sa amin ng respeto ang mga bata sa ginawa niya. Sa sinabi niyang kami ang nagtuturo ng walang modo sa mga bata. So, paano pa? Maniniwala pa ba sa aming mga bata? Ang ACT Teachers Party List naman iginiit na nagtuturo na naman ang Malacanang ng masisisi sa issue na may mas malalim na ugat tungkol sa krisis na nararanasan ng sektor ng edukasyon. Kaya nga naghahanap nagsisisihin tong hayop ng Castro to. Imbis na yung para mapagtakpan yung Panawagan ng mga guro kay para mapagtakpan yung yung flood control na kinurakot ng amo niyang bangag, mga congressman na contractor, hayop ka, Yusek Claire ka, guro ka. Sinisisi mo yung mga guro, hayop ka, ina mo talaga. Upal ka talaga. Babu!